Magkasama nga kami ni Kevin. Siya yung kumuha ng mga pictures na to. I was very problematic with Mark. Kaya nagpasama ako kay Kevin. I was so thankful na kasama ko si Kevin that night. I'm so sorry. That's why I'll never steal Kevin away from you. Because it's so unfair to make others feel that way. Sorry. I'm trying my very best not to be angry, but I just can't. Well, ayokong pinagbibintangan ng kung ano-ano. So mabuti pa, I'm just gonna go over there and tell her what happened. Huwag mo sabihin sa kanyang totoo. She'll be more devastated. Kung gusto niya magpaawa sa mga lalaki, huwag ikaw maghanap siya ng iba. Kapupunta. Estela, Hindi ka alis. Pag mahal ka ng isang tao, ikaw lagi ang mauuna. Tama nga ako. Di nga love kami ni Mami. Kasi kung mahal niya kayo, dapat kayo ang priority niya. Yaya, pakipasok na si Miggy sa kwarto at patulugin na siya. Kaya pala napapalayo ang loob sa akin ng anak ko. Dahil sinisiraan ninyo ako sa kanya. What are you talking about? Paninira ba yon? I'm just stating facts. Totoo naman eh. Hindi sila ang priority mo. Mas gusto mo pang maghanap ng kirida ni Kevin kaysa asikasuhin sila. Hindi totoo yan. Kasama pa rin sa priorities ko ang mga anak ko. Silang dalawa nga ang mga dahilan kung bakit ko hinahanap ang babae ni Kevin eh. Dahil ayoko silang mawala ng ama. Kaya pwede ba, huwag niyo naman akong ginaganito sa anak ko. Masaktan ka sa narinig mo kanina kung talagang inaasikaso mo sila. But for now, tiisin mo na muna yung pagtatampo nila sa'yo. Hindi mo naman ako may expect na i-justify ko o pagtakpan yung mga shortcomings mo because you know what? I was never like that as a mother. You're right. You were never like Stella as a mother. You're worse. Much, much worse. Dahil sa pangungusinti mo, you have turned our son into a weakling, heartless husband. And I pray to God, hindi mo palalakihin ang apo natin into someone like him. Wala kang karapatang i-criticize ang pagpapalaki ko sa anak ko. Dahil ginawa ko yon mag-isa. Or have you forgotten? Dahil sa pambababae mo, you were never there. I was never there because you have totally shut me out from my son's life. Gaya ng sinisimula mong gawin ngayon kay Stella sa anak niya. You had no right to do it then. The more that you have no right to do it now. Pakinggan mo ang sasabihin ko. Dahil hindi ko na ito uulitin. Huwag na huwag mong lalapitan si Stella. Naintindihan mo? Totoo ang ipinagbiling ko sa kay Perry. Kaya kung maging malapit man siya kay Stella, ginagawa lang ni Perry ang kanyang trabaho. At ikaw naman, may dahilan ba para magmaktol si Megan? May gusto ka ba talaga kay Stella? O ano? May gusto ka ba o wala? Ninong naman, siyempre wala. Paano naman ako magkakagusto kay Stella? Eh bukod doon sa may asawa na po yung anak nyo, eh Ninong, hindi naman po kami bagay, di ba? Oh, yan. Wala ka naman pala dapat ipag-alala eh. Walang gusto si Perry. O ano? Ayos na lahat ito, ah. Simula ngayon, ayoko nang marinig pa na pag-awayan niyo ang anak ko. Maliwanag? Maliwanag? Napakawalang hiya talaga yung Amanda na yan. Sobra na siya. Pero mo pati mga batang walang kamalay-malay. Nilalaso ng isip.
Buti na nga lang talaga nandun yung biyanan kong lalaki. Talaga. Kung hindi, sinugod ko na yan. Magkakaubusan na naman kami ng Ingles. Pero alam mo anak, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, kahit na ganun pa man, kailangan bigyan mo ng panahon ng mga anak mo para maalagaan mo sila ng gusto, para hindi ka hanapan ng butas sa mga biyanan mo. Naiintindihan mo ba ako? Stella, total naman, hindi naman makakaalis si Kevin eh. Diba? Wala namang magagawa yung babae niya kundi hintayin lang hanggang magising siya. Pero Nay, paano kung magising na nga si Kevin nang hindi ko nalalaman kung sino yung babae niya? Paano kung mapipigilan si Kevin? Can you listen to me? Sabi ko sa'yo, huwag mo na silang isipin. Huwag mo nang isipin ang babae. Huwag mo na munang isipin si Kevin. Opo, Nay. Okay. Hello? Rain? Huh? Tungkol kay Kevin? Sige, salamat. Kinumpranta niyo na po si Mamisha? Oo, pero parang hindi naman siya yung mistress ni Kevin eh. Ganun ho ba? Teka, ano ba yung clue na sinasabi mo? Oo nga pala. Kahapon po kasi, habang nag-aayos po ako ng files ko, may nakita po akong brochure ng Rolex watch. Naalala ko po na may ipina-order po sa akin si Sir Kevin na ganitong relo. Ito po, oh. Hindi po ba sa inyo iniregalo yan ni Sir Kevin? Ibig sabihin, kung sino man ang may suot ng relong yan, siguradong siya ang lover ni Sir Kevin. Kung sino man ang may suot ng relos na to, lagot siya sa akin. Baka palunin ko pa sa kanya yun. Stella, I'm so sorry. Ang dami kong kliyente. Hindi kita naasikaso. Okay lang, okay lang. By the way, kamusta na kayo ni Misha? Are you guys okay? Lucy, sandali. May kailangan ka malaman. Importante. May nadiskubre akong bagong clue tungkol kay Kevin at sa mistress niya. Ito. Ano ba yan? Oh, ano bang laman yan? Akala ko may papakita ka sa akin. Oo nga, kaya lang napansin ko kasi mali pala yung nadala ko. Iba pala to. Ano bang meron dyan sa paper na yan? Pangalan? Address? Stella? Oo. Saan ka pupunta? Ha? Stella, are you okay? Sige. Stella! Si Lucci ba? Kevin, si Lucci ba ang kabit mo? Sabihin mo sa akin! Si Lucci ba? Hindi si Misha? Hindi si Dina? Sino ba talaga? Sino? Sino? Kevin, bumangon ka na kasi. Kevin, magsalita ka na. Kasi hirap na ako eh. Habang tumatagal, lalo lang ako nahihirapan. Lalo lang nadaragdagan yung sakit. Talaga? Si Lucci ang kabit ni Kevin? Meron ako malakas na ebidensya laban sa kanya. Oh my God! Ano pang hinihintay natin? Sugod na! Ayaw mo siyang kumprontahin? Aba, bakit?
Natatakot kasi ako marinig yung totoo eh. Diyos ko naman! Kung kailan man may hawak ebidensya, dun ka pa natakot? Natatakot kasi ako marinig yung sagot ni Nucci eh. Kasi siya yung pinaka-close sa akin doon. Ayoko masaktan. Mas masakit kasi matraidor na tao, mahal ko eh. Friend, wala kang choice eh. Kailangan mo malaman yung totoo. Ano kung makaka-move on yan? Ano na? Ano ba nangyari? Bakit nag-break kayo ni Megan? Ninong, kapatid lang ho ang tingin ko kay Megan. Kapatid na kailangang iligtas dun sa magulo naming buhay noon. Kaya naman naging ganyan ang pagtingin mo sa kanya. Simula pa lang ho. Harry, sana hindi mo na hinayaang lumalim pa ang nararamdaman niya para sa'yo. Ninong, sa simula pa lang sinabihan ko na siya. Ang sabi niya sa akin, hindi daw importante kung ano yung nararamdaman ko. Ang importante kung ano yung nararamdaman niya. Oh, magkape ka. Para magka-nervous naman ang dibdib mo. Kanina pa nga ako nervous sa inyo eh. Thank you. Stella, bakit ka ba biglang umalis kanina sa shop? Ano man nangyari? Hindi, wala. May binalikan lang ako sa ospital. Gusto na pala si Kevin. Alam mo, hindi ko pa pala siya nadadalaw. Stella, is there something wrong? Bakit ka umiiyak? May gusto ka bang sabihin sa akin? May problema ba? Hindi ko kasi alam kung paano ko ito sisimulan eh. Pero huwag mo sanang masamain yung itatanong ko sa'yo. Gusto ko lang talaga malaman ng totoo. Tungkol saan? Tungkol sa inyo ng asawa ko. Lucci. Ikaw ba ang kabit ni Kevin? Bakit ka umiiyak? Lucci, bakit ka umiiyak? Dahil ba totoo? Ha? Hindi. Dahil nasaktan ako kasi tinanong mo ko. It means wala kang tiwala sa friendship natin. All these years, ang dami na pinagsamahan natin. Tapos wala lang pala sa'yo. Una pa kitang naging kaibigan kay Kevin. Kahit kanila Dina and Misha. But yet, pinagdududahan mo ako. Pero kung wala kayo relasyon, bakit kanya binila ng mamahaling relo? Ha? Ito. Stella, pinabili ko to kay Kevin nung nagkaroon siya ng convention sa Switzerland. Nagpadala ako ng pera. Wala kaming relasyon ng asawa mo. Hindi ko yun magagawa sa'yo. Para na kitang kapatid, alam mo yun, di ba?
Alam mo, mabuti pa siguro. Sa'yo na lang yan. Ha? Bakit? Kasi sa tuwing susuotin ko yung relong yan, maaalala ko lang na pinagdudahan mo yung pagkakaibigan natin. Lucy, sandali. Sandali. Hindi. Huwag. Kalimutan mo na lahat ng sinabi ko. Kalimutan mo na yun. Hindi naman kasi mamahaling relo ang kailangan ko eh. Kundi isang totoo at mabuting kaibigan tulad mo. Mahal na mahal kita. Patawad ko na saktan kita. Walang maitutulong ang alak. Kalimutan mo na si Perry. Ilang beses na ako niligtas ni Perry. Sa mga goons na gusto kong i-rape. Sa mga pulis. Sinubukan ako i-salvage. Simula nun, wala na akong alam gawin, kundi mahalin si Perry. Alam mo, wala ka namang kailangan pagbayaran sa mga ginawa niya. Kusang loob niyang ginawa yun. Pareho lang yung ginawa ko sa ginawa ni Perry sa'yo. Niligtas mo siya sa mga sindikatong muntik nang isirain ang buhay niya. Mula noon, tinuring ka niyang higit pa sa kanyang ama. Sir Fidel, si Perry lang dahilan sa pagbabago ko. Kung mawawala siya, mabuti pa bumalik na lang ako sa buhay ko sa kalye. Kids, go greet Mamu. Mamu! Ay, Mamu, can we visit Daddy Wilju? Please na po, Mamu. Please, Mamu. Okay. But remember, who loves you most Mamu! and who loves you least? Mommy. Very good. Sige, get dressed na. Sige na, para makaalis na kayo. Okay? Ano bang nagawang kasalanan sa iyo ni Stella, Amanda? Bakit pilit mo pa rin nilalaso ng utak ng mga apo mo laban sa kanya? She stole my son from me. Mapapatawad ko lang siya pag naagaw na si Kevin sa kanya na ibang babae. Ay nako, sinasabi ko na nga ba, wala kang mapapala dyan sa Lucci na yan. Magdi-deny lang siya na magdi-deny Eh, hindi naman ang gusto ko eh. In a way, pinagdasal ko na itanggi niya yung bintang ko sa kanya. Para hindi na lang ako masaktan. Kaya lang, nung ginawa niya yon, parang hindi pa rin ako masaya. Parang ramdam ko na may kulang pa rin. Eh bakit? Sa tingin mo ba, hindi siya nagsasabi ng totoo sa'yo? Ganun na nga. Mula kay Misha at kay Dina, at hanggang dito na rin kay Lucci, sa tingin ko, lahat sila may hindi sinasabi sa akin. Meron silang tinatago. May hindi sila inaamin. At yun ang gusto kong malaman. So, anong gagawin mo?
May naisip na akong paraan. Perry, meron akong importanteng ipapakiusap sa'yo. Tungkol po ba kay Stella to? Tungkol kay Megan. Huwag na huwag mong tatalikuran si Megan. Pag ginawa natin yun, mababaliwala lahat ang pinapagura natin sa kanya. Pero Ninong, Itinuring kong parang sarili kong anak si Megan. Ayoko masaktan siya. sige ho. Kung yan ho yung tingin niyo makakabuti, yan ho yung gagawin natin. Salamat ha. Daddy, wake up! Uwi na tayo! Daddy, namimiss ka na namin. Daddy, pagpagaling ka na. Miggy, Shelby, we need to go home, okay? Ang dami niyo pang school assignments. Sige na. Say goodbye to Daddy. Bye-bye, Daddy. I love you. Bye-bye, Daddy. Love ka namin ni Mami. Come on. Mamu, gising si Daddy. Daddy! Daddy! Lucci, what's the problem? Anong urgent matter na pinatawag mo pa kami here, of all places? Problema? Ang sabi sa akin ni Stella, ikaw may problema, Misha. Ako? Tingnan mo yung message niya sa akin. Ha? Iyan yun ang text sa akin eh. Weird. Patingin? Lucci, Misha, ano nangyayari? Ano yung gusto niyo pag-usapan? Let me guess. Nakakuha ka ng text from Stella. Galing sa amin, urgent daw. How did you know? Eh, hindi niyo natanggap kong message eh. Same message pero iba lang ang mga pangalan. Si Misha ang ginamit sa akin ni Stella. As for me, si Lucci naman ang reason. Kayong dalawang excuse niya sa akin. After accusing each one of us na mistress ni Kevin, ano naman kaya ang drama ni Stella? What if she's planning to massacre us all? If this is Stella's desperate attempt para kulitin na naman tayo tungkol sa mistress ng asawa niya, aalis na lang ako. Ako rin, I agree with you. No, I'm staying. Curious ako kung ano na naman tong bagong pakulo ni Stella. Ay, me too. Sige, I'll stay na lang. Well, you guys can stay, pero aalis na ako. Ay, wait. Sabay na rin pala ako. Lucci, saan kayo papunta? Hindi ba kayo excited na magsama-sama tayo ulit? I'm sorry, Stella, pero may prior commitment pa kami ni Misha eh. Let's go. Oo nga. Gusto ko lang naman kayo makausap. Kahit sandali lang. Lucci, pagbigyan na natin si Stella. Bilis lang naman to, diba? Oo nga, Lucci. Sabay-sabay na tayo umalis. Hindi niyo ba mapapagbigyan ng pakiusap na isang dating kaibigan? Kahit sa huling pagkakataon na lang? Salamat sa Diyos. Gising na talaga ang daddy niyo. Ibig sabihin, magaling na po siya? Pwede na po natin siya iuwi?
Sige, manghihingi ako ng approval sa doktor, ha? So, hindi mo ba naalala ang aksidenteng nangyari sa iyo? Wala akong maalala. Napakaganda po ng prognosis natin sa inyong pasyente, Mrs. I-observe lang po natin siya after a day or two, pwede na po natin siyang iuwi. Okay. Thank you. Thank you, doctor. Bakit wala siyang maalala? Don't worry, ma'am. It's just temporary selective amnesia. Normal lang po yun sa mga newly recovered patient na nakokoma. Maybe because of trauma, nabablock po sa isip nila ang ilang events leading to their accident. But gradually, mababalik din po yun sa kanila. Just give him time. Thank you. Sige po, excuse me lang po. Daddy! We miss you, Daddy! Pangalan mo? Akong tatalikuran, hindi pa ako tapos sa inyo. Ina, ikaw ba kapit na asawa ko? Lisa! Lucy! Sino ba talaga sa inyo? Sino? None of the above. But that's exactly what you did. Gumawa ka pa nga ng video confessing your affair to one of her friends. At sino sa mga kaibigan niya yung sasamahan? Ano? Kising na si Kevin? Ayon sa doktor niya, nagkaroon ng selective amnesia si Kevin. Di pa rin maalis sa isip ko na tumigil ka ng mahalin ako, Kevin. Na ibang babae na ang may-ari ng puso mo. Sino ba talaga siya, Kevin? Sino siya sa mga kaibigan ko? Pag hindi ako nakapagtigil, sasabihin ko kay Stella ang totoo. So that I could laugh at her face.